on his unofficial score. And again! One moving forward behind a steady jab. And Spence continued. Oh, the right hook! Noong November 2018, nagharap ang dalawang elite undefeated world champions na sina Errol Spence Jr. at Terence Crawford sa Chesapeake Energy Arena sa Oklahoma City. Nagpalitan sila ng mga matatapang na salita at ipinahayag ang kanilang pagnanasa na harapin ng bawat isa. Noong April 2019, tinalo ni Crawford ang English boxer na si Amir Khan sa pamamagitan ng technical knockout at agad na hinamon si Spence. Noong November 2020, tinalo naman ni Crawford si Kell Brook na tinalo din ni Spence sa pamamagitan ng technical knockout. Kasunod ng pagkapanalong ito ni Crawford ay ipinahayag uli niya ang kanyang pangangate na maglaban sila ni Spence. Noong April 2022, matagumpay na nakabalik si Spence mula sa isang operasyon na nagdala ng panganib sa kanyang boxing career matapos siyang masangkot sa isang vehicular accident noong October 2019. Tinalo niya ang Cuban boxer na si Yordenis Ugas sa pamamagitan ng technical knockout at agad na ipinahayag ang nais na mangyaring mega showdown nila ni Crawford. Noong September 2022, ang sagupang Spence at Crawford ay malapit ng maisapinal matapos ang maraming buwang negosasyon at ang target ng kanilang pagtutuos ay buwan ng November 2022. Gayunman, nasira ang negosasyong ito dahil sa mga hindi pagkakaunawaan. Noong October 20, 2022, sinabi ni Crawford sa ESPN, "Sumang-ayon ako sa lahat ng kanilang mga demand, ngunit sila pa rin itong nagpapabagal ng proseso sa finality ng laban. Hindi ko makita ng pagpupursige si Spence samantalang ako ay labis na nagsusumikap na maisakatuparan ng laban. Ipinaliwanag ko kay Al Haymon at Spence na nais kong makipaglaban bago matapos ang taon. Si David Avanesyan ay isang malakas na kalaban. Siya ay nagpatumba ng kanyang huling 6 na mga kalaban at ang taong ito ay mapanganib. Kapag ako ay magtagumpay laban kay Avanesyan, ang plano ko pa rin ay hindi magbabago. Labanan si Spence at talunin ito." Sa parehong araw na yun, agad nag-reply si Spence sa Twitter na sinasabi, "Siya mismo ang umaharang sa mga negosasyon. Alam na alam niya na bakante ako at pwedeng-pwede na lumaban sa buwan ng November. Ilang dekada na akong lumalaban sa timbang na ito at masasabi kong hindi ito madali at masaya." Noong December 2022, tinalo ni Crawford ang Russian boxer na si Avanesyan sa pamamagitan ng knockout. Noong March 2023, inilahad ni Spence at Crawford na nagkaroon sila ng halos 30 minutong usapan sa telepono noong February 2023 upang maisakatuparan ang kasunduan matapos na malaman na maghaharap sana sila Errol Spence at Keith Thurman sa 154 pounds o super welterweight fight kung hindi matuloy ang laban niya kay Crawford. Noong May 23, 2023, iniulat ng ESPN na pumayag na sina Spence at Crawford na magkaroon ng laban na gaganapin sa buwan ng July 29, 2023 para sa kampyonato ng undisputed welterweight sa Las Vegas. Sa wakas, noong May 25, 2023, ang pinakahihintay na labanan ng dalawang undefeated at elite sa division ay naisapinal na. Sila ay maghaharap sa July 29, 2023 sa T-Mobile Arena sa Paradise, Nevada para sa mga titulo sa welterweight ng WBA Super, WBC, IBF at WBO. Okay. Ito na yung pinaka inaabagan dati na laban eh. Ang kagandahan sa labang ito kasi naglaban sila na kapwa prime nila. Kaya ito talaga yung the best na panoorin. Kasi may mga laban na may mga laban na alam mo yun, yung tagal mong inintay pero mga matatanda na bago naglaban. Pero ito, maganda talaga to. Kapwa prime. Balikan natin ang laban ng dalawang mandirigmang ito. Yun, sa pool. Ang problema dito kay Errol Spence kasi nag-overextend siya sa tuwing mag-aano siya eh. Sa tuwing yun, tulad nun.
Yung jab niya is overextended kaya naka-counter siya dito ni Crawford eh. Yung mga hook ni Crawford dito, mga pamatay na birada to eh. Yun, pansin nyo yun guys. Pag nag-jab dito si Spence, overextended masyado. Kaya naka-counter siya ni Crawford. Tulad nun. Wala, kinakain lang ni Crawford yung mga suntok dito ni Spence eh. Parang sabi dito ni Crawford, kaya kong lulunin yung mga binibitawan mong mga power shots. Yun bang yung problema. Hindi pumapasok yung mga body shot dito ni Spence. Pero pansin nyo dito kay Crawford, pumapasok yung mga jab. At yung mga jab na binibitawan ni Crawford ay mabibigat. Parang may kukonsidera mong parang power shot din eh. Round 4. Hindi pumapasok yung body shot ni Spence dito eh. Sa pull na naman siya. Straight hook. Pumapasok kay Spence. Block. Mga power shot ni Spence ay nabablock po ni Crawford kaya po makikita natin yung hindi nagbabagong lakas dito ni Crawford eh. Ang kahinaan din kasi dito ni Spence dito kasi mahina yung footwork niya dito eh. Mahina yung footwork niya dito. Parang gagamba to si Crawford kung pumitik eh. Ang tutulis ng mga jabs, ang tutulis ng mga power shots na binibitawan niya. At ang kagandaan ay pumapasok talaga, tumatama sa mukha ni Spence. Grabe yun. Uppercut. Tama nga yung sinabi na fight yung pag ang isang boksingero ay itinapat sa mismatch yung style. Kahit anong galing mo, kung hindi yun kontrapelo yung technique na ginagamit sa iyo ng kalaban is matatalo ka talaga. Unless na lamang kung mag-a-adjust ka sa galawan din ng kalaban mo. Makikita natin dito yung pagiging one-dimensional ni Spence. Ang problema niya dito ay hindi siya marunong mag-adjust. Wala eh. Crawford, magaling mag-adjust. Yan. Pasok yung uppercut. Yun. Pasok yung mga power shots ni Crawford dito. Pansinin natin yung mukha ni Crawford, malinis pa rin. Round 7 na to mga guys, pero malinis pa rin yung mukha ni Crawford. Tumba. Ang pagkakaalam ko ito yung first na match ni Spence na knockdown siya. Comment po guys kung mali po ako. Spence has shown 234 jabs but only landed 20. Accuracy is power. The accuracy right now from Crawford.
One moving forward behind a steady jab. Spence continued. Grabe yun. Grabing hook na yun. Galing mag-counter ni Crawford dito, guys. Fighters both coming in. Alam nyo, pumapasok yung mga counter ni Crawford dito kasi ang bilis ng hagupit ni pumitik ng jab si Spence ni Crawford, ang bilis. Tsaka mabagal si Spence talaga. And Crawford himself landing, oh my. Counter right hand by Spence. But he continues to. That jab continues to pop. Spence's head back to all Terrence. Grabe ang labang ito, mga guys. Parang nagmukhang amateur dito si Spence. Number 9. He's got to make sense of this fight right now. He's been hurt. Appropriately moving forward and initiating the offense. Tingnan mo yun, mga simpleng jab lang yun ni Crawford pero pumapasok eh. Yun. Umaangat yung mukha ni Spence eh. Yan. Mga ganyan. Pumasok din yung yung pinakawalan ni Spence pero kinakain lang ni Crawford. Yan. Ngayon ito na, guys, yung hinintay nating laban ng dalawang undefeated pero wala eh. Naging mismatch ang labang ito. So comment, guys, kung anong reaction nyo at pasubscribe na din po. Salamat po. God bless.